Hulikam ang pag-hold up sa lalaking naglalaro umano sa kanyang cellphone sa Cebu City. Nasa labas ng isang saradong tindahan ang 20 anyos na biktima habang nakaupo nang lapitan siya ng lalaking naka-helmet at saka tinutukan ng baril. Sa gulat, wala nang nagawa ang biktima kundi ibigay ang cellphone at saka sinubukang magkubli sa sulok. Mabilis namang umalis ang mga salarin. Nahuli na ang isa sa kanila pero hindi dahil sa pang-hold up kundi sa reklamong ng taga-ibang sityo dahil sa pagdadala umano niya ng armas. Na-recover sa kanya ang baril at umano'y illegal na droga na mahigit 60,000 piso ang halaga. Umamin ang suspect at sinabing may iba pa siyang kasabwat sa krimen. Sa mismong National Seafarers Day, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Dagdag proteksyon ito sa mga Pilipinong marino at nagtatakda ng patas na sahod at iba pa. Nakatutok si Ivan Mayrina. 12 taon ng seaman si Alvin Hiponya. Masaya naman daw at maayos ang kita. Pero may napansin sa bawat sampa sa barko. Mga ibang lahi na ngayon. Dami ng ibang lahi. Kasi yung mga ship's owner lumipat na sa ibang bansa. Sinisi niya ang ambulance chasing o panghihikayat ng ilang abogado sa Pinoy seaman na mag-claim ng labis-labis sa disability benefits sa mga ship owner. Kaya iba na lang ang kinukuha umano. Para hindi na umabot sa ganyan, kabilang ang patas sa benepisyo, sahod at ibang claims sa itinatakda na ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Nilagdaan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kanina. In case na siguro magka-problema sa company or whatever na mga kaso-kaso, matulungan kami ito ng proteksyon. Tsaka yung mga ship's owner, babalik na rin dito sa Philippines para mag-invest ulit. Nakasaad din sa batas sa mga programa para sa training and development programs na sisigurong akma pa ang kanilang kakayahan at naayon pa rin sa international standards. Maraming makikinabang, lalo't isa sa bawat 3 seafarer sa mundo ay Pilipino. Base sa datos ng DMW nitong 2023, may mahigit 600,000 na Pinoy seafarers. Ang sakripisyo nila kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos nang lagdaan ng batas kanina, lalo ang panganib, partikular sa mga dumadaan sa Red Sea na kinukubkob ng mga Houthi kamakailan. Long way away from their homes and their families, the weight of isolation, of unpredictable conditions, countless threats to their safety and their security. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Humingi ng proteksyon para kay Attorney Harry Roque ang kanyang anak sa Korte Suprema. Kaugnay yan ng mga hakbang laban sa dating presidential spokesperson ng Quadcom ng Kamara. At nakatutok si Dano Tingkungko. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang anak ni Attorney Harry Roque na si Bianca Jacinta para sa writ of amparo o agarang proteksyon para sa ama. Kaugnay ito ng pagpapaaresto ng House Quadcom kay Attorney Roque matapos siyang is-cite for contempt dahil sa hindi pagsumite ng kanyang tax records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Git ng anak ni Roque, nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng Quadcom sa pagpapaaresto sa ama. Inabuso rin umano ng Quadcom ang legislative powers nito, gayon din ang investigating powers na dapat ay nasa executive branch at adjudicative powers na kapangyarihan anya ng hudikatura. Bahagi ng hinihingi nitong writ of amparo ang pagbabawal sa Quadcom na ipatupad ang warrant of arrest laban sa dating presidential spokesperson. Pagbabawal na padaluhin siya sa anumang pagdinig at pagbabawal na magsumiti siya ng mga dagdag dokumento na ibigay umano ng ama lahat ng kailangan ng Kamara. Huwebes na maglabas ng show cause order ang Quadcom laban sa asawa ni Roque na si Myla na pinadadalo rin sa pagdinig ng Quadcom. Dahil yan sa papel umano ni Myla sa pagpirma sa isang lease agreement sa ilang mga Chinese national kaugnay sa illegal na pogo sa Bamban, Tarlac. Sa isang pahayag, inakusahan ni Myla Roque si Quadcom Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na abusado nang akusahan siyang incorporator ng Lucky South 99 kahit wala umanong dokumentong nag-uugnay sa kanya rito. Hindi raw tinanggap ng Quadcom ang kanyang dahilang paglipad sa Singapore para magpagamot kahit nagsumiti na siya ng mga medical certificate at hospital record. Itinanggihan ni Barbers, sabay sabing siya ang nagpapaalala sa mga miyembro ng Quadcom na kalmahan ang mga komento sa pagdinig. Si Harry Roque umano ang iniuugnay lang niya sa Lucky South 99 at hindi si Myla.
Lumutang lang anya ang pangalan ni Myla dahil kapirmahan niya sa isang lease agreement ang isang Chinese IT expert na wanted ngayon matapos ma-raid ang Pogo sa Porac. Hindi rin umano malinaw sa mga isinumiting medical records ni Myla kung anong sakit ang kanyang iniinda. Kung wala raw silang tinatagong mag-asawa, dapat daw dumalo sila sa pagdinig at maging bukas sa mga tanong ng mga kongresista. Para sa GMA Integrated News, Dan Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! There is a new character in town na dapat nating abangan sa GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Let's all meet Attorney Renante Alon, played by Tom Rodriguez. Pero the question is, kaibigan o kaaway kaya siya ni Attorney Lilet? Makichika kay Lars Santiago. People of the Philippines. Sa pagharap ni Attorney Lilet Matias sa pinakamabigat at pinakamatinding kasong kakaharapin niya. Versus Lilet Matias. Attorney. Action! May bagong dadagdag na karakter. Gagampanan niyan ni Tom Rodriguez na excited mapabilang sa top-rating GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Sa unang araw pa lang niya sa taping, ganado na raw sa trabaho si Tom. Si Attorney Renante Alon. So di natin alam kung magiging kakampi ba ako o kalaban ni Lilet Matias, ni Attorney Lilet Matias dito. Nung pinakita sa akin yung character sketch dito, Lar, ang lalim. Parang terror teacher sa umpisa, pero may lalim yung character. So, as soon as I found out, tapos kung ano yung show, kaya pinanood ko ulit, tapos nauhook ako ngayon. Nagkaroon ng 2 months break si Tom nang magpunta sa Amerika at nakifiesta rin sa kanyang hometown na Catbalogan, Samar. Akala ko 2 weeks lang because I was supposed to do another show. Kaya I prayed lang to be there with my loved ones for longer, and awa ng Diyos, binigay din. I was able to stay for a few months. Ngayong nakabalik na si Tom, magpo-focus siya sa Lilet Matias. Sa susunod na taon, may gagawin siyang isa pang show. Ipapalabas na rin sa mga sinihan ang pelikulang kasama niya si Rian Ramos, ang Wag Mo Akong Iwan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. No show si Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng proposed 2025 budget ng kanyang opisina sa plenaryo po ng Kamara. Nagpadala naman siya ng kinatawan pero ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, wala itong ipinakitang written authorization at written explanation. Gayman, may sulat ito kay Lanao del Sur Representative Zia Adjong noong September 11 na nagsasabing ipinauubaya na ng bise sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Kung hindi na aambiyandahan sa plenaryo'y pagtitibayin na ang rekomendasyon ng Committee on Appropriations na tapyasan ng mahigit kalahati ang hinihinging budget ng Office of the Vice President o OVP. Nasa 733 million pesos na lamang ang ibibigay sa OVP. Sa loob lang ng 10 minuto ay lusot na sa Senate Finance Committee ang 10.5 billion peso budget ng Office of the President para sa 2025. Bahagyang mas mababa yan kumpara sa budget ng opisina noong 2024. Pero tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sapat na ito at hindi maapektuhan ang paghahatid ng serbisyo ng Pangulo. Babiyahe pa rin anya ang Pangulo sa ibang bansa para tanggapin ang imbitasyon ng mga foreign leader at magsagawa ng diplomatic initiative para makatulong sa paglago ng ekonomiya. Noong pa man, lagi nang nakaagapay sa ating mga proyekto ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Naging katuwang din natin sila sa pagpapatayo ng mga Kapuso School para sa mga napuruhan ng mga nagdaang bagyo. At sa mga nasalanta nitong bagyong Enteng, nag-donate ang mga sundalo ng halos 800,000 piso. Sa kasagsagan ng bagyong Enteng, isa sa mga hindi nakaligtas ang Kapuso Classroom na ating pinatayo sa Matagbak Elementary School sa Pililla, sa Rizal. Hindi man napinsala ang istruktura, hindi naman mapapakinabangan pa ang ilang gamit. Lahat po ng mga gamit namin,
computers, printers, pati modules ng mga bata, gamit ng mga guro po ay nadali po or nabasa. Ganito rin ang sitwasyon sa ipinatayo nating classroom sa Virgilio Melendres Memorial Elementary School sa Pililla, Rizal. Hanggang dito po yung water. Ang problema po, nasira po yung mga gamit ng mga guro. Sa building wala akong nakitang problema, structurally wala problema eh. Noon daw nagkaroon ng lindol dito, parang na-peel off lang yung plaster pero wala ka makikitang crack sa mga structure niya. Matapos ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta, isusunod naman natin ang Developmental Infrastructure Project sa mga biktima ng bagyong Enteng. Isa sa makakatuwang natin ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Nag-donate sila ng halos 800,000 piso sa GMA Kapuso Foundation. 5,000 sundalo ang buong pusong ibinahagi ang isang araw nilang meal allowance na 150 pesos. Nung nalaman nila na ito naman ay para sa ikabubuti nating mga kababayan, naging biktima. So I think walang nag-hesitate. Lahat ay approved. Kasama rin natin sila sa pagbuo ng mga Kapuso School sa Pulilio at Bordeo sa Quezon na matinding napuruhan sa Bagyong Karding. It is particularly touching to me kasi sila ang kasama natin sa mga relief distributions eh. Kakainin na lang nila. Dinonate pa sa atin. You know, that really means a lot. Binisita rin natin ang ilang Kapuso School na napinsala ng bagyo sa Montalban sa Rizal. Sa mga nais tumulong, bisitahin lang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Pagkatapos ng 2 sunod na rollback, oil price hike naman ang ipatutupad simula bukas September 24. Piso at 10 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 20 sentimo ang itataas ng presyo ng diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene.